Hi everyone, I am Johanna Linco and today I will be evaluating a trigonometric limit. So our limit is limit 6x times tangent of 2x times 1 minus cosine of 3x over cosecant of x times sine of 4x times 1 minus cosine of 2x as x approaches to pi over 6. But before we proceed, I would like to inform you guys that you would not be able to answer this trigonometric limit if wala mo kabalo sa unit circle. And for our first step is atong i-rewrite ang tangent og cosecant in terms of sine and cosine to simplify our expression. So instead of tangent, we all know naman nga ang tangent is equal to sine x over cosine x. While ang atong cosecant kay 1 over sine x. So, ato lang dayon sa may value ang atong tangent nga 2, ato lang dayon ang ibutang. Sine 2x over cosine 2x. And for our cosecant, copy lang gyapon nato. Wala may magbago sa tong cosecant kay wala may value ang ato ang cosecant. So, yung ani ang mahitabo. From tangent 2x, ato siyang gihimo into fraction. So, nahimo siyang inganing or simplified nga term or version. So, from tangent 2x, nahimo siyang sine 2x over cosine 2x. While atong cosecant x, kaya nahimo siyang 1 over sine of x. So, now, ato siyang isulat. Copy 6x. So, from tangent, tara, ato ning isulat. Sine 2x over cosine 2x. And then, i-copy lang din nato ni. So, 1 minus cos sine 3x. And then, ang atong denominator. Which is, from cosecant, tayo mo siyang 1 over sine x. And then, copy lang gihapon. Sine 4x 1 minus cosine of 2x. So after nato na rewrite ang atong tangent o cosecant in terms of cosine and sine, kay dili gyapon nato ni ma-plug in ang atong pi over 6 sa ato ang mga x. Kay napaman gyapon siya since atong fraction man ni siya and dapat siya fraction sa sulod. So if i-plug in nato siya, mas malisudan ta. So ang atong buhaton para mawala ning fraction sa sulod sa fraction is i-multiply nato ning ato ang tangent or kaning sine over cosine in sa kuan sa multiply nato siya ay multiply nato ang numerator o denominator sa sine x times cosine 2x. And same sa denominator, sine x times cosine 2x. So kana ato na siyang i-multiply. So if nung tanong mo, ano i-multiply man nato? So i-multiply nato siya atong gibutang ang sine x o cosine 2x kay ato ang main nga objective is atong ihawa ning fraction and sa sulod sa fraction. So gabutang kog sine x para ma-cancel ni siya og dili na siya mahimong fraction. Og nagbutang kog cosine 2x para ma-cancel po ni siya para dili wala po yung fraction sa sulod sa atong fraction. So i-cancel na nato. First is i-cancel natong cosine and cosine po diri. And then i-cancel po nato ning sine x o kaning sine x diri. So since napatay na bilin nga 1, ato lang ning i-multiply ani 1, pwede mo siya ma-multiply. So i-multiply nato 1 times cosine 2x. So mo na lang ni atong mabilin o kaning cosine 2x dayon kani. So ato siyang isulat og balik. 6x sine 2x. And then, copy lang nato ni 1 minus cosine 3x.
And then, dili na to ni kalimtan. Na-cancel na ni siya, pero kanina pa man ni. So, ibutang lang na to ang sin x. And also, ang denominator. Atong denominator, so since multiply na, kanina mo puli dili. So, cosine 2x. Cosine 2x. Cosine 2x, and copy ng gihapon nato yung mga suko. Which is sine 4x, and copy 1 minus cosine, wait, 1 minus cosine 2x. So, mo ni ang nahitabo sa tuang from fraction inside of fraction kay nawala na ato ang fraction. So, mo ni ang nahitabo. So, mura gihapon siya ang cosine kay from ang denominator kay gibalhin gyud nato siya sa denominator jud sa atong fraction mismo. So, tara, cosine 2x, and then ang atong sin x kay ato lang gibalhin dayon sa numerator. Tara. Which is tara. So, karon ingani naman ni siya, pwede na day nato i-plug in ang ato ang pi over 6. So, i-substitute lang nato ning mga x is equal to 6x. I-substitute ang x sa pi over 6. 6x, I know. Wait, mali. 6 pi over 6, and then sine 2, and then copy pi over 6, and then copy 1 minus cosine 3x. I know, delete x. Pi over 6. Pi over 6. And then sine x, substitute pi over x. Pi over 6. I mean. And then, sa denominator dahil na ito ang pi. Sorry, kailangan check mga mali. So, ako na siya kay 1 minus cosine 3 times pi over 6. So, ito isulat ko sine 2 substitute x to pi over 6. Pi over 6, and then put sine 4 substitute x to pi over 6. Pi over 6, and 1 minus cosine 2, and substitute pi over 6. So, after na to siya i-plug in, so let's proceed to our next step. And for our next step is ato sa ni silang ipang multiply. So, ako sa i-focus ani first kay kaning mga sine o mga cosine na to. So, ato sa i-copy lang na to. 6 times pi over 6. And then sine, copy sine. Tapos multiply. So, since fraction man ni siya, kabalo naman jud ta nga ang kaning 2 kaya na siya denominator nga 1. So, 2 times pi is 2 pi. And 1 times 6 is 6. 2 pi over 6. And then this one, copy 1, and the sine, and also cosine. So, kabalo nang punta, same sa 2, nga, same sa 2, nga, na siya denominator nga 1. So, 3 times pi is 3 pi over 1 times 6. And then, sa sine is, ato na siya i-copy kay wala naman siya kailangang i-multiply pa. So, copy, sine, pi over, and now, let's proceed sa itong denominator. So, sa denominator, copy cosine, and i-multiply, same ang hapon sa first, na siya denominator nga 1. So, 2 times pi is 2 pi over 1 times 6, 6. And then, same, and try hapon,
sine 4, say 1. 4 times pi is 4 pi over 6. And then copy 1 minus copy sine, cosine, and then same 1. 2 times pi is 2 pi over 6. So, ano ni ang nahitabo? Mag-kispilaan ko. So, atong, ako sa ni siyang So, ako sa ni siyang i-underline para tamalibog. So, muna itong first, atong step kanina, and muna nito step. And then, for our next step, is, atong sa ni silang ipang simplify. Kani, simplify pa man ni sila. So, atong buhaton is, sulat lang yapon nato ni 6 pi over 6. And then, sine. So, masimplify pa man nato ni siya. Kaya ang 2 ug 6, kay divisible man sila sa number nga 2. So, atong ibutang, 2 divided by 2 is 1. So, copy lang nato ang pi, kay understood naman nga na ni siya 1. Then, over. 6 divided by 2 is 3. And then, copy 1 minus cosine. And same here. Kani siya, atong pasimplify paghihapon ni siya. Kaya ang 6 man og 3, divisible man sila sa number nga 3. So, 3 divided by 3 is 1. Copy lang na tong pi. Understood na. And then, 6 divided by 3 is 2. And then, i-copy lang na tong sign kay kani dili naman ni ma-simplify ang kaning sign. Na naman siya sa iyang pinaka-simplified nga version. Sine pi over 6. And then, mag-proceed ta sa ato ang denominator. Itong denominator is cosine 2 pi over 6. Same lang gihapon ani, divisible sila sa number nga 2. So, copy pi over 3. And then sa sine, pi ni siya. So, 4 pi over 6. Since ang 4 ug pi divisible man sila sa number nga 2. So, 4 divided by 2 is 2. Copy the pi over 6 divided by 2 is 3. And then, copy na din nato ni 1 cosine. So, kaya siya, masimplify paghihapon po din nato ni siya. Since ang 2 ug 6 kay divisible sila sa number nga 2. So, 2 divided by 2 is pi over 3. So, mo na ni ang ato ang next nga step. And so, for our next step, kay atong ipang plug in ang value ani atong mga sine o cosine. So, just like kung gingon ganina, nga dili nimo maansiran nga trigonometric. Dili nimo maansiran nga trigonometric limit if wala ka kabalo sa unit circle. So, ipang plug in na nato ang ilang mga value. Ato sa ni line daan para di ta malibog. So, tara. Ato na dahil i-sulat. Copy lang yapon na to ni, at ako, giuna pa man kay kaning mga cosine o sine. So, copy 6. Dayon, pi over 6. So, tara. And, value ng sine pi over 3. Ang value niya sa unit circle kay square root of 3 over 2. So, batang na to. Square root of 3 over 2. And then, kani, i-copy lang na to ning 1. Minus, copy na tong sine. Ang value po na ng cosine, pi over 2 sa unit circle kay 0. So, ibutang na to, 0. And then, ang value aning sine, pi over 6 kay 1/2. So, ibutang na tong 1/2. So, wala na ta sa numerator nga part. So, mag-proceed ta sa denominator. So, for our denominator, ang value aning cosine pi over 3 kay 1/2. And then, ang value aning sine 2 pi over 3 kay square root of 3 over 2. And then, kani, i-copy lang to, no? Kani,
i-copy lang gyapon natong 1 minus ang value ning cosine pi over 3 sa unit circle kay 1/2. So 1/2. So, na-plug in naman nato ang iyang value. For the next step, atong buhaton is kani. First na to buhaton is i-cancel nato. Ang first na to buhaton is pwede na nato ni siya i-multiply ang 6 times pi. So, ang answer sa 6 times pi is just 6 pi. And then 1 times 6, ang understood nga 1 times 6 is 6. So, pwede na po nato na siya buhaton nga ang answer is 6 times 6 pi over 6. Pero at akong gibuhat na lang is i-cancel lang nato largo. So, since paras man sila, cancel 6 and cancel po 6. So, ang nabilin kay pi. And then next atong ang kaning pi nga nabilin, ato rin siyang i-multiply sa square root of 3 over 2. So, ang answer sa pi times square root of 3 over 2 is just pi square root of 3 over 2. And then, kani, 1 minus 0 is just 1. And then, copy nato ning 1/2. So, here, 1/2. And then, copy lang po din natong denominator. Then, ato na din siyang i-expand na po niya. Ato siyang i-combine. So, 1/2, dayon, copy, square root of 3 over 2, copy lang po. And then, 1 minus 1/2 is just 1/2. So, tara na. For our next step is, ato lang ning ipang combine. So, ato i-combine ang kaning pi square root of 3 over 2 times 1. So, ang answer manana kay, kung naghapon, square is equal to pi over square root of 3 over 2. So, marigay po ng answer. And copy lang tayo na ito ning 1/2 over. And then, kani, 1/2 times 3, since first man sila denominator tanan, so ipang multiply lang nato ni tanan ang ilang mga denominator. So, 1 times square root of 3 is square root of 3 ra gihapon. Square root of 3 times 1, so more gihapon. And then, 2 times 2 is 4, times 2 is 8. So, kani, ato ni silang i-multiply. 1 yung answer 4. And then, kani 4 og 2 i-multiply. So, man ang answer kay 8. So, itong denominator kay 3, square root of 3 over 8. Of 3 over. So, mo na ito ang denominator. And for our numerator, ato lang yapon siyang. So, okay na niya itong denominator. So, balik ta sa itong numerator. And, pi square root of 3 times 1 is, wala yung mag-work, mori hapon. So, copy lang na to. Pi square root of 3. And then, ang denominator, i-multiply lang na to. 2 times 2, 4. So, copy lang din na tong denominator na to. Nga, square root of 3 over 8. So, mo ni ang ato ang mo na itong nakuha after na ito sila ipang combine. And then, reciprocal lang dayon. So, from this, may mo siyang pi square root of 3 over 4 times reciprocal 8 over square root of 3. So, mo na ni ang nahitabo. And then, ato next cancel ang square root of 3. Cancel ang denominator 3 o numerator. So, mabili na lang kay square root of pi times 8 over 4. So, i-copy lang nato na pi times 8 over 4. So, manaling mabilin. So, ito yung multiply. Pi times 8 is 8 pi over 4. So, mo ni ang atong answer. Pero, dili pa ni siya ang atong final answer. Kaya, masimplify pa man ni siya. So, from 8 pi over 4 over 4. So, ang 4 ug 8 kay divisible man sila sa number nga 2. Ang 8 ug 4 kay divisible sila sa number nga 4. So, or pwede na po 8 divided by 4. So, may tabo 1. Copy na to. 8 divided by 4 is 2. Is equal to. Dali mo siya gikan ha. So, 8 pi over 4. 8 divided by 4 is 2. Then, copy pi. And then, 4 divided by 4 is 1. So, this is it. 2 pi over 1 or just 2 pi. So, this is our final answer.
So, this is our final answer.